Okay ha? Kasi baka nag-shower ka hanggang may scandal pa tayo. Naka-open yung camera. Nasa CR. Ayan. Pero kung wala ka sa CR, ayan. Pwede ka mag-open ng cam. Paano po yung mentor? Nagluluto ako. O, sige, okay lang. Hindi naman namin mababawasan yung niluluto mo. Ang importante dyan, nagkakakitaan tayo. Kasi more on ano tayo conversational pag tayo nagtitraining. Yun, oh, shoutout sa mga taga-office dyan. Yun. Oh, kaway-kaway kayo. Spotlight. Ayan, oh. Yun, oh. Kaway-kaway mga taga-office. Congratulations sa bagong PE ni Madam Ana. Ano pangalan niya, Ma'am Ana? Nung bagong PE niyo po, ano pangalan? Emmy. Si Ma'am Emmy. Shoutout kay Ma'am Emmy. Ang bagong Diamond PE. Oh. Aba, Ma'am Ana, Diamond Pay-in daw ah. Narinig ko eh. Oh, congratulations. Kasi yung Diamond, parang 7 heads lang sa mga multiple accounts yun. Yun oh, kahabol sa ating El Nido. Yan. Shoutout kay Uncle Sam. Kaway-kaway Uncle Sam. Nandiyan na oh. Uncle Sam, yun oh. Yan, all the way from Romblon. Di ba? Fresh na fresh from Romblon. Nandiyan na. Oh, sino pa? Kay Kabayani, yung ating DR King, ang bagong gupit na may bagong cellphone. Natidinig niyo ba ako dyan? Kabayani, dinig niyo ba ako dyan? Dinig mo ako dyan, Kabayani. Kaway naman yung may bagong cellphone dyan. Yahoo! Nakabili ng bagong phone kasi guys, di ba yung sa ating pag nag-rank up ka lang ng associate director, may 10,000 na cash pang shopping. Ay bumili ng bagong cellphone si Kabayani. Kaya bigyan natin ng masigabong ano yan. Milyon-milyon palakpak yan. Ayan o, sa ating Dr. Hagiwara. Doc Hagiwara, Sir Nick, nandiyan na o. 70 years old, pero kasama yan sa top. Kalupiton yan. Ayan, okay. Sino pa yung mga nandito? Shoutout natin lahat ng mga naka-open ng cam, no? Ayan, kila Ma'am Lizelle, JP, RV, Jeffrey, sila Ma'am Rose, nandyan, no? Mga naka-open ng cam. Yan. Tapos, meron pang iba. Ayan o, sila Sir June, Arman, Lizette, Kawai Kawai, Ernest, yun o. Yan, kita kayo lahat sa ating Kasi recorded to guys, no? So, ma-upload natin to sa ating YouTube channel. So, mapapanood po ito ng mga Ayan, okay. So, ready na. O, sige, dahil ready na tayo. Let's pray tayo, syempre. Yan ang ating laging ginagawa. Let's pray, guys, no? Dear Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this wonderful time that you have gathered us all together in this Zoom meeting, Panginoon. Alam po namin, Lord, especially those people na first time makaka-attend ng training namin via Zoom. We know, oh God, that this is not an accident that they're here, but there's purpose why they're here, Panginoon. And we know, ito yung mga taong seryoso na magiging successful sa business. And so please guide us, Lord. Please give us your wisdom and understanding, Lord God. May you lead the way for us, Lord God. In Jesus' name we all pray and everybody say, Amen. All right. Ayun. Yan oh, naging 26 na tayo. Plus yung mga live nating mga participant sa ating office. Dumami na sila. Yan, di ba? Sarap naman yan, oh. Dami nila. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7. Ayan. Pati si Upline Jacob. Kasama, oh. Malapit. Bata pa lang, umattend na ng training. Ayan. Ang lupit yan. Okay. So,
Pachat nga po dyan, ano po ang ating topic ulit? Sige, alam niyo ba ang ating topic? Sino nakakaalam ng topic natin? Na for 2026, first time nating i-share ngayon yung topic na yan. Ang topic for today ay training. Yeah, sabi ni Coach Eugene, yan, winning mindset. Okay. Wow! Okay, sige, share screen na tayo. Tama. Saan na yun? Ito. Ayan. Nakikita na share screen natin. Ayan. Alright. So, may nakikita na kayong share screen natin. Again, kung meron pa kayong member na wala dito, na nagsabi naman siya na attend, sige po. Meron ka pang one minutes. Dami nun para i-follow up siya at kulitin siya. O, di ba sabi mo attend ka ng training, nasaan ka na? Hindi kita makita sa Zoom. Ganon. Basta guys, tandaan natin, no? Tayo po, makulit tayo nung pinapapay in natin yung bagong member natin. Okay? Pero dapat, mas makulit ka pa rin nung siya ay member na. Okay? Para hindi ka makasama sa yung tinatawag nung iba dyan na kinulit lang ako niyan para mapapayin. Pagkatapos yun, wala na. Hindi ko na naramdaman. Ganon, di ba? Yung makulit ka lang nung hindi pa nagpe-pay in. Nung nag-pay in na, hindi ka na maramdaman. Okay? So, iba yung ating kultura dito sa first class. So, makulit ka, very persistent, para ma-close mo siya, para mapapayin mo dito sa business natin. Pero mas naging makulit ka pa nung naging member na siya. Bakit? Kasi gusto mo siyang ma-develop talaga, mag-grow talaga. Kasi nga long term ba ha? Hindi kasi tayo direct seller lang. We are builders. Pag builders po, we create leaders. We don't create sellers. Kasi pagka builders ang kine-create mo, automatic kasi ang builder nakakabenta din yan eh. Tama? Pa-type ka sa chat natin. Ano nga yung tatlong klase ng members sa negosyo natin? Ano nga yun? USB. Yun, sige. Ano daw yung USB? Saan nga yung chat natin? Hindi ko na mabasa chat eh. Wala tayo dito. Ano ibig sabihin ng USB? Alam niyo naman si Mentor Sam, mabilis magsagot, sumagot sa chat, mabilis tayo uusad. Mabagal sumagot sa chat, mata-traffic din tayo. Ano yung USB? Ah, daming sumasagot, hindi ko nga lang mabasa. Yan o. Yang, sabi ni Sir June. User, seller, and builder. Okay? Sa tatlo na yan, sino dyan yung na-recognize, ina-awardan ng mga nagiging multi-millionaires? Sa tatlo na yan. Sino yung dyan yung ina-awardan ng mga millionaire circle? Usually, sino? Mga builders. Kasi ang builders, ang tawag po dyan, 3-in-1. Sila na ay nagbi-build ng team at the same time, siyempre mga user din sila ng product. Okay? At the same time, nakakabenta din yan. Okay? So, 3-in-1 yan sila. Ang tanong, ikaw ba? Builder ka ba? Sige nga po, pa-comment lang dyan. Builder. Yung magbi-build ka ng iyong empire. Magbi-build ka ng iyong malaking organization. Kasi walang yumaman guys sa negosyo ng walang organisasyon. Federasyon, asosasyon. Ibig sabihin, yung marami kang tao.
Doon nagkakaroon ng tinatawag na leverage. How can you leverage kung wala kang tao? O, matawag siya. Wait lang ah. Long share, nasa training tayo eh. Nangaano ka eh. Bro, nasa Zoom. Alright. Sige, congratulations sa mga builders dito. Kaya lang yung iba hindi nagta-type. So, ano sila? Hindi sila builder. Okay. Sige, next na tayo. Ayan, ang winning mindset. Alam niyo ba, itong training module na to, ano sabi niya? Andiyan si Press, papunta sila. Oh, may alamat na pupunta. Yes, malupit talaga. Okay. Alam mo, ang daming na-attract ang first class na mga alamat sa networking. Mga alamat talaga. May pupunta ditong ano. Okay, ang winning mindset training guys, this is not only for networkers or builders. Kasi ako po, na-invite ako 2 years ago. Ito po yung training module na binagsak ko naman sa mga agents sa isang malaking team sa Sun Life. Kasi ang insurance, nasa sales din sila. Kasi alam niyo po, sa buong mundo, may 3 industry na pinakamarami na po-produce ng mga multi-millionaires. Merong insurance industry, merong real estate industry, at alam niyo po ba, may pinakamarami nagiging multi-millionaires na industriya ay ang, patype ka po dyan sa chat, mga active nating mga builders. Ang may pinakamarami na po-produce na multi-millionaires, anong industriya? Type mo dyan. Yun o. Sabi ni JP, na uma ini. Na uma ini. Yan o. Networking, MLM. Okay? Ano nga po ulit ang meaning ng MLM? Kung sino nakakaalam, according kay Mentor Sam, the meaning of MLM is making life, wow, meaningful. Di ba? Kasi multi-level marketing, MLM, pero yan ay dinidefine po natin yan as making life meaningful. Kaya naman, ang tawag sa atin, okay? Pag ikaw ay nasa MLM, karaniwan, tinatawag ka dito na ano? Tinatawag ka dito, sige nga, magpakita muna tayo. Yan. Mag-ano tayo. Gani review guys. Makikita nyo ang mga mukha ninyo lahat. Karaniwan po, pag nasa networking business ka, alam mo ba ang tawag sa atin? Tayo daw ay mga... Oh. Sige, sige, sige. Sino kakalam? Sige, comment po. Ang tawag sa mga nasa networking business, mga networkers, yan ay mga baliw. Ang tanong, proud ka bang baliw ka? As a builder, as a networker. Okay? Bigyan kita ng meaning ng baliw, ha? Baka hindi mo rin alam ang ibig sabihin ng baliw. Kasi pag sinabihan kang baliw ka, matuwa ka pa. Bakit? Ibig sabihin, nakita niya yung essence ng pagiging networker mo. Okay? Ano ibig sabihin ng baliw? May nakakaalam na ba sa inyo? Letter B is believing. Always. Life is wonderful. Ayan, pasulat sa chat. Ang ibig sabihin ng baliw, you are actually believing that always life is wonderful. Believing always life is wonderful. Naniniwala ka that life is wonderful.
Always naniniwala ka. Positive po yung meaning ng baliw. Hindi yung baliw na nasa Mandaluyong, sa loob. Iba yun. Tayo ay nasa labas. Kasi, sinong hindi mababaliw kung yung wild dreams mo, yung big dreams mo, pwede nang maging makatotohanan. Okay? Ang ibang meaning ng being crazy, okay? Yung baliw na baliw ka. Ang tawag diyan, enthusiasm. Oh, huwag nyo nang i-chat yun. Mahirap spelling nun eh. Okay? Enthusiasm. Ano ibig sabihin ng enthusiasm? Ano ibig sabihin ng enthusiasm? Yung sobrang excited ka talaga. Sample, para kasi kabayani. Alam niyo ba pag si kabayani kasama mo, hindi ka pwedeng maging down eh. Laging up yan eh. Hype na hype palagi. Yung energy level niya. Napansin niyo ba si Kabayani? Shout out! Nandiyan mo si Kabayani. Kamay dyan, Kabayani ha. Ano, pagkausap mo si Kabayani, no? Yung kahit wala kang pay-in, kala mo may pay-in ka na. Ganyan ka taas yung energy level ni Kabayani. Ang tawag dyan, baliw. Enthusiasm. Alam mo yun? Yung full of excitement ka. Because in the world of business, not only in network marketing, hindi pwedeng mawala ng matagal na panahon yung enthusiasm mo, yung excitement po. Kasi yun yung nandun yung motivation mo eh. Okay? Hindi ka pwedeng motivated lang ng isang araw. Dapat everyday motivated ka. Dapat everyday na maintain mo yung motivation mo, excitement level mo. Kasi everyday may challenge. At ikaw naman, ready ka. Ready ka sa daily challenge. 'Di ba nga, ang mundo ng pagiging isang negosyante, you are a problem solver. Okay? Nasa presentation natin yan. Problem equals opportunity. The bigger the problem, the bigger the opportunity. And it brings you a lot of money. The bigger the problem that you solve, the bigger the rewards. Ganun lang yun. Kaya ibig sabihin, yung excitement level mo, talagang kaya mong i-maintain kasi you know to yourself na along the way, yung mga nagiging challenges mo naman, that's part of your journey. Yung mga rejections, objections, lahat ng tions, madadaanan mo yan. Tama? Pero, yung excitement mo, nandun pa din. Mentor Sam, paano ba ma-maintain yung excitement? Paano ba ma-maintain yung kabaliwan? One word. Ano sekreto? Paki-chat. Paano ma-maintain yung kabaliwan? Chat mo dyan. The word imagine. Okay? Yung nai-imagine mo palagi, yung possibilities. Alam mo yung ganon? Yung magandang mangyayari sa'yo. So, huwag ka mag-imagine ng pangit. Ang pangit, wala ka nang ampein, ang ini-imagine mo pa yung ano, lahat ng kanegatiban. Alam mo yung ganon? So, kailangan po, ang ini-imagine mo, positive. Because imagination is the preview of what is coming attraction. Ano yung palapit? Ano yung ma-attract mo? Yun. Ano ba yung ini-imagine mo? Ini-imagine mo bang may pay-in ka? May benta ka? May bago kang team? May bago kang direct? Ini-imagine mo ba yon? Yun yung ma-attract mo ngayon. Kung ano-ano kasi ini-imagine mo dyan ha? Ano, JP? Iba, dip, ano yung ini-imagine mo? Depende yan sa'yo. Nasa sa'yo yan. Kung ini-imagine mo na wala kang pay-in, wala kang bagong direct, wala kang bagong nakakausap, yun na talaga yung mangyayari sa'yo. Alright? Introduction ko lang pala yun. It's all about winning mindset.
Ano yung mga tamang mindset na kailangan magkaroon tayo? Okay, next natin. Dito po actually, mindset is about 80% ng success mo. Nakasalalay po yung mindset. Dito muna tayo. Yung skills po kasi madaling matutunan yan. Madaling ma-develop. Pero it only brings 20% ng success mo. Kaya pala maraming tao, bakit sila matatalino naman sila, magagaling naman sila, mga honor student ba? Pero bakit yung isa, drop out pa nga, hindi nga nakatapos sa pag-aaral, nasa last row sa klase, hindi naman bibo sa classroom, walang honor ba? Pero bakit siya ang yaman? At yung matalinong classmate niya is empleyado niya. Yan ang sinasabi ni Bill Gates eh. Those smart people in my school, those are my employees. Tama ba yun? So, what makes the big difference? Yung mindset. Okay? So ngayon, ang maganda nito, yan yung ating training ngayon. It's all about the winning mindset. That brings 80% ng success mo. Nakasalalay sa mindset mo. At ang mindset po, walang requirement ka na ito dapat yung background mo, ito dapat yung natapos mo, ito dapat yung experience mo. Walang ganun. Because it's all in the mind. Alright? Lahat naman tayo may utak tayo lahat. Lahat tayo may angking galing tayo lahat. So punta tayo dito. Sabi diyan, two minds that create our reality. Subconscious and conscious. So ngayon, conscious ka. Alam mo yung nangyayari. Pero alam mo ba, around 95% ng action natin galing pala sa subconscious natin. Bakit yung iba? Yung nakita na yung magandang opportunity, pwede talagang umasenso, pwedeng yumaman talaga sa ganitong business. Pero bakit after 3 months, 6 months, yung iba hindi nakakarating talaga ng 1 year, nag-quit na sila? Kasi yung subconscious po nila, hindi na reprogram. Pa-type ka sa chat natin, reprogram. Ano po yung reprogram, Mentor Sam? Pilipino po, na programa yung utak natin maging empleyado. Anak, magsumikap ka, magsunog ka ng kilay. Hindi nga lang kilay nasunog eh. Pati buhok nasunog na. Nasunog na lahat. Tayo mga Pilipino, na-program tayo guys. Na-program tayo na mag-aral lang mabuti para pag nakatapos, gaganda buhay natin. Aasenso tayo, yaman tayo. Kaya po, nadjudge sa ating kultura, sa ating komunidad, nadjudge po yung mga taong hindi nakatapos sa pag-aaral, nadjudge siya na walang mararating yan. Walang mararating, mahirap yan umasenso, walang natapos, hindi nakatapos sa pag-aaral. May ganong common judgment sa community natin. Na kapag ikaw ay hindi natapos ng pag-aaral, mahirapan ka lang yumaman. Mahirapan kang makaahon sa hirap. Umasenso. Tama? Kasi yung programming natin is yun nga siya. Anak, mag-aral ka mabuti para paglaki mo, makahanap ka ng maganda, permanenteng trabaho with benefits. Ganyan, di ba? So, pero ito yung tanong. Ngayon, conscious ka ngayon ha, tatanungin kita, sino ba talaga ang yumayaman? Negosyante o empleyado? Anong sagot? Hmm. Diyan sa chat natin, please chat the answer. Ang mga yumayaman po talaga ay negosyante. Tignan mo to ha, you're conscious na ang alam mo talaga, negosyante ang yumayaman. Pero bakit nandito ka na sa entrepreneurship, nagninegosyo ka na, nandito ka na sa pinakamagandang industriya na nagpo-produce ng sobrang daming successful entrepreneurs, multi-millionaires, di ba? Tatlong malalaking industry. Insurance industry, real estate industry, at network marketing industry. Ang may pinakamalaking industriya na nagpo-produce ng napakadaming multi-millionaires ay ang network marketing industry. Pero bakit marami, nasumali na ako dyan eh. Wala mo nangyari sa akin.
Iniwan naman ako ng upline ko. In-scam lang ako dyan. Networking, recruit. Bakit maraming ganon pa rin? Well, sabihin natin, Pareto principle pa rin. 80% sabihin natin failure, 20% lang yung successful. Alam niyo po, sabi nga lagi no, sa network marketing business, there's no such thing as failure. Pero mayroon tinatawag na quitters. Yung hindi nag-succeed sa ganitong business, mga nag-quit na yun. Yung ganun. Pero kung ikaw lumalaban, tumutuloy-tuloy ka pa din. Katulad ng mga alamat dito. Kahit napakarami na sila na pagdaanan, nandito ngayon sa FCI, may pag-asang umangat, may pag-asang magkaroon ng malaking break. Oh, yan ang totoong tinatawag na the spirit of entrepreneur. Yung kahit ano mangyari, ipaglalaban mo pa din. Dahil nakaprogram yung mind mo, dito ako yayaman sa negosyo. Dahil nabago yung kanilang subconscious, na-reprogram sila. Pero bakit nga yung iba, nag-training naman, uma-attend naman ng mga ganitong session. Pero bakit, alam mo yun, nahirapan, nagkaroon ng rejection, tama, napagod, na-Indian, nag-quit sa ganitong business. Kasi hindi sila na-reprogram. Yung subconscious nila hindi na-reprogram. Paano ba mentor sa ma-reprogram? Paano ba yun maayos, ma-correct ba? Kasi maraming tao nakaprogram talaga na kahit ano mangyari, trabaho, nawalan ng trabaho. Na politika sa trabaho, ang nasa isip pa rin, trabaho. Na-impeach na sa trabaho, ang utak pa rin, trabaho. Kahit saan pumuntang bansa, mag-abroad ako, magtrabaho. Pansinin niyo po, halos lahat ng bansa sa buong mundo may Pinoy. Ganon din naman sa Chinese. Sa Chinese, ganon din guys. Okay? Kahit saang bansa ka pumunta, halos may makita ka mga Chinese din. Pero halos lahat din ng mga bansa may mga Pilipino din. Pero anong kaibahan? Yung mga Chinese karaniwan na makikita mo sa mga iba't ibang bansa, mga nagdinegosyo. Pero yung mga Pilipino makikita mo sa iba-ibang bansa, karaniwan po, mga nagtatrabaho. Oh, best example sa Pilipinas. Oh, sino po dito ang mga mayayaman, karaniwan sa Pilipinas? Mga negosyanteng Chinese. Kahit i-analyze mo yung top 10, top 20 ng Forbes list of richest people in the Philippines, majority po dyan, ibang lahi, hindi Pinoy. Okay? So, huwag tayong mag-alala, may pag-asa pa tayo. Balik tayo dito sa ating slide. So, paano nga, Mentor Sam, mare-reprogram yung mind namin na talagang gusto namin maging, yung subconscious namin ay nakaset na yan sa pagiging entrepreneur. One word, repetition. Okay? Chat natin, repetition. Ibig sabihin, dapat paulit-ulit, hindi lang 10 times, 100 times, unlimited times, paulit-ulit. Lahat ng mga nakikita, napapakinggan, okay? Ito nakikita mo, napapakinggan mo, at nasasamahan mo. Ang tawag natin dyan, the law of association. You have to associate yourself sa mga entrepreneur. Paano nag-iisip? Ano yung mga pinapanood? Paulit-ulit, ang tawag doon, reprogramming. So, mare-reprogram ngayon yung subconscious mo into entrepreneur na mindset. Kasi paulit-ulit eh. Okay? Repetition is the key to mastery. Pag paulit-ulit na master mo ang isang bagay. Bakit magaling kang magluto? Okay? Kasi araw-araw ka nagluluto eh. Pero kung once a year ka lang magluto, sa tingin mo? Tama? Sa adobo, anong pinaka-importante ingredient sa adobo? Oh,
So kung araw-araw kang nagluluto, mamamaster mo ang sarap ng adobo kahit laruin mo yan. Toyo, ganon. Sa sinigang, ano yung pinaka-importante doon sa sinigang? Yung pampaasim. Gagaling ka magluto pag ginagawa mo siya araw-araw. So, ibig sabihin, dito rin sa ating negosyo, yung bagay na kailangan mong maging master ka doon, dapat ginagawa mo siya araw-araw. Yun nga yung sa skills natin na 5 basic skills. Na yan naman, may separate training tayo dyan, di ba? So, ngayon kasi ang training natin is all about the mindset. Alright? So, kaya, importante nga, negosyante ka. Hindi ka babalik sa pagiging empleyado. Okay? Dito tayo. Next natin. Ayan, ayan. Sana ba yan? Okay. Story of two salesmen. Ito yung kwento na to. Yung iba, ay napakinggan na to, ha? Pero tahimik lang. Repetition para mas ma-master mo yung kwento na to. May dalawang klase ng salesman or dalawang salesman. Mayroong isang malaking shoe factory dyan sa Marikina. Di ba? Marikina kasi ay shoe capital of the Philippines. Halimbawa, si Sir Nick, taga Marikina si Sir Nick, mayroon siyang malaking shoe factory. May dalawa siyang malulupit na mga salesman. Ang isa doon ay si Madam Ana, oh, at ang isa doon ay si Madam Lisel. Dalawang sexy ladies. Pinadala sa Africa. Ang unang pinadala ni Sir Nick, ni Boss Nick, Miss Lisel, can you go to Africa and test the market? Let's see if we have market in Africa. Okay? Kasi gustong mag-expand ni Boss Nick ng kanyang shoe business sa Africa, no? Ngayon, salesman number 1, si Lisel, pinadala ni Boss Nick doon sa Africa. Pagdating niya doon, tumawag ka agad, Boss! Naku po, bad news, Boss Nick. No one here wear shoes. Wala naman nagsasapatos dito, boss. Paano tayo na to? Disaster to. There is no market for us here. Wala tayong mabentahan dito ng sapatos. Wala naman nagsasapatos dito. Okay? Yun ang report ni Lizelle. Ngayon, si Boss Nick, siyempre hindi yan satisfied. Ganun ba? Sige, uwi ka na dito. Balik ka din sa Pilipinas. So, umuwi na ngayon si Lizelle. Pinabalik. Ngayon, ang pinapunta naman niya, ito, si Madam Ana. Hey, Ana, can you go to Africa and see if we have market in Africa? Ngayon, pagdating doon ni Madam Ana sa Africa, naku po, excited agad. Boss Dick, tumawag agad. Boss Dick, good news. Tinan mo yung salesman number 1, bad news. Salesman number 2, good news. Paras lang naman silang pinuntahan, di ba? Sabi ni salesman number 2, sabi ni Madam Ana, Boss Nick, grabe to. Walang nagsasapatos dito. Ang laki ng market natin dito, grabe. Tuturuan natin magsapatos yung mga tao dito. Send inventory fast. Magpadala ka na ng toneladang sapatos. 10 toneladang sapatos, ipadala mo na dito yan. Nakita nyo guys yung difference ng dalawa? Nakita nyo, no? The same situation, magkaiba ng perspective. Ito yung tanong ko sa iyo ngayon. Ka dun sa dalawa. Salesman number 1 o salesman number 2? Sige po, patype lang sagot. Si number 1, bad news. Si number 2, good news. Saan ka sa dalawa? Congratulations. Dapat ikaw yung number 2. Sabi ni Ma'am Rose, 2, Ma'am Ann, 2, Margie, 2, Lissel, 2, Ernest, 2, Eugene, 2. Yan ang tanong natin. Ano mo sa sarili mo, matatanong mo din sarili mo minsan Saan ka ba dun sa dalawa?
In every situation kasi, especially kapag ka may mga challenges, may kinaharap kang pagsubok, dalawa yung pwede mong tingnan dyan. Are you going to focus on the problem? Are you going to focus on the solution? So it's up to you ngayon. Ang titingnan mo ba ay good news o yung bad news? Ang ganda ng perspective nung ano, di ba? Nung salesman number 2. Walang nagsasapatos. O, paano natin i-apply ngayon yan sa atin? Parang ganito yan. Halimbawa, kung ikaw naman sa salesman number 1, yung negative ba? Mentor Sam, hindi pa naman kilala yung extracted barley na yan. Tsaka ang dami na nabibiling barley. Ang dami na, ang mumura lang sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Ang dami. Hindi naman kilala yung extracted na yan. Okay? Bad news, di ba? Bad news. Hindi natin mabenta yan. Oh, yun yung negative perspective. May bago ka, unique and patented na barley, pero ang nakita mo, masyado na madami barley dito. Ang mga binibili ng tao dito, yung mga mumurahing barley lang. Pare-pares lang naman ng barley. Saka marami na mga user ng barley, may kanya-kanyang brand na sila. Tapos ang mumura, ang dami nabibili sa Shopee, Lazada, Shopee. Tama? Or ikaw yung salesman number 2, ang tingin mo ganito. Mentor Sam, grabe. Ang laki ng market natin. Pilipinas pa lang, solve na tayo. Kaya natin bumenta ng billion sales. Bakit? Kasi hindi pa kilala ang extracted na barley. Sa dinami-daming nagbabarley sa Pilipinas, hindi pa kilala yung extracted. Tayo ang magpapakilala. Nagets niyo po yung kaibahan ng dalawa? Negative perspective and positive perspective. So it's up to you. Mentor Sam, sa lugar namin, sa probinsya namin, wala yan. Di ba kilala yan? Or excited ka, grabe. Wala pa nakakaalam dito ng first class sa lugar namin. No. Wala pa nakakakilala ng extracted na barley dito. Nakita niyo yung kaibahan? Yun. Okay? Kaya dapat ikaw yung salesman number 2. Para naman sa mga nasa ano diyan, kasi meron tayong audience dito na sa Malaysia and Singapore natin, no? Shoutout kila Mentor Margie, kila Mentor Joel. Pwede mong tingnan yung negative naman. Wala pa ditong official mentor sa, mahirap dito i-market 'yan. Mahirap dito mag-market ng walang office, mahigpit dito sa Singapore. Or titingnan mo to na, ay grabe. Wala pang nakakilala dito sa first class, sa Mighty Barley, sa extracted. Ang daming tao dito na may trabaho, capable, may pera. Halos lahat ng tao sa abroad, may pera. Tama ba? Nakikita niyo yung dalawang perspective. Kaya ang tanong doon, saan ka doon sa dalawa? Okay? Nagigets nyo, no? Kaya depende yan sa iyo eh. Okay? Depende yan sa iyo, ha? Alright. Balik tayo dun sa slide natin. So, congratulations kung ikaw yung salesman number 2. The opportunity, not the problem. Right? You see the solution, not the problem. Okay, next natin. Ayan, oh. Ang meaning po ng mindset ay the attitude of the mind. Way of thinking ng tao. So, magkakaiba talaga ng takbo ng utak tayo lahat. Kaya nga, okay, guys, always be reminded that we cannot please everybody. Okay? Ulitin ko we cannot please everybody. Kasi ang bawat tao may iba-ibang mindset. Tama? So kahit ikaw, baliw na baliw ka dito sa first class, sa Mighty Barley natin, mayroon talagang tao na hindi nila ma-appreciate. Ganun talaga. Kahit gaano kaganda ang barley mo, kahit gaano kaganda yung opportunity mo, may tao pa ring ayaw. That's normal. Alright?
kasi ganun talaga. That's the way it is. So, you cannot please everybody. May taong gusto, may taong ayaw. So, focus ka sa taong gusto lang, ha? Huwag ka magpa-focus sa taong ayaw. Yan o, ngayon, ganito yan. May dalawang klase kasi ng mindset na eto, isang naka-fix na at isang growth yung mindset. Alright? So, eto yan siya. Pag growth mindset kasi, tingnan mo yan guys. The belief that skills, intellect, and talents can be developed through practice and perseverance. Yung ang iniisip niya, kaya pa ma-develop, kaya pang ma-improve, pwede pang mabago. Okay? Pag fix naman ang mindset, ang paniniwala niya, yung skills, yung intellect, at yung talents ay unchangeable na. Eh, ganito na talaga mentor siya eh. Wala na. Hindi na mababago. Eto na talaga to. O yun, fixed mindset. Yung naniniwala ka na there's nothing to improve anymore, there's nothing to change anymore. Pero tatandaan mo, the only constant thing in this world is change. Pero may mga tao, naka-fix na yung utak na wala na. Hindi na pwede mabago, hindi na pwede ma-improve. Tama? O, eto pa yan. Say it may be difficult, but it is possible. Ito yung growth mindset. Mahirap yan, pero kaya yan. Okay? Kapag ka fix kasi yung mindset mo, ang sasabihin palagi, yeah, maybe possible, pero ang hirap kasi. Alam mo yung ganon? Sobrang hirap. Ayun, no? Oh. See the gain, see the pain. Especially sa negosyo natin. Nakikita mo ba dito yung rewards? Or nakikita mo dito yung hirap ng proseso? Guys, tandaan mo, isa dapat sa maging motivation mo dito yung rewards mo. Yung fruits of your labor kung tawagin. Yung harvest time mo. Huwag mong tingnan yung proseso na mahirap. Mahirap mo talagang process. Okay? See possibilities or you see the problems. Make it happen or let it happen. Pag naka-growth mindset ka, you make things happen. You see the gain, the possibilities. Kumbaga ganito yan. Ikaw yung gumagawa ng success mo. Yun yung growth mindset. Okay? Magpapapay-in ka, magpapalaki ka ng grupo, magde-develop ka ng mga leaders. Kapag kasi fixed mindset, ganito yan. Ang isip mo, pag mayroon pumasok na leader, thank you. Kung wala, okay din. Pag may pay-in, thank you. Kung wala, okay din. Basta, pag may pumasok, okay. Pag yumaman, sige, okay, thank you. Pag hindi, okay lang din. Nakikita niyo yung difference, dalawa? Oh, try ko naman yan. Okay naman. Sige, pag may sumali, okay. Pag wala, okay lang din. Yung, ang tawag doon, complacency. Naka-fix yung mindset. So, dapat hindi ganun, guys. Okay? Dapat ikaw yung growth mindset, you're making things happen. Sige, kung ma-hit ko yung travel incentive, di thank you. Kung hindi naman, wala tayong magawa. Ganun talaga. Hindi pwedeng ganun. Kung gusto mo, make it happen. Hindi pwedeng, kung makumpleto ko pay, hindi okay. Thank you po, mentor. Pero kung hindi, okay. Ay, hindi. Ang mindset dapat, kung gusto mo, gawan mo talaga ng paraan. Gets? Ilalaban mo siya. Kasi gustong-gusto mo siya. You're making things happen. Hindi mo yan parang, ano mo tawag dito? Yung parang inaasa mo lang sa, alam mo yun, parang ka umaasa sa swerte, hindi ganun. Okay? Ito, embraces challenges. Pag naka-fix yung mind mo naman, ina-avoid mo yung mga challenge. Learns from feedback and criticism. Natututo ka sa mga feedback, sa criticism. Ikaw naman, pag naka-fix yung mindset mo, ini-ignore mo na yan. 'Di ba, alam niyo sa mga establishments, may mga nakalagay nga dyan na ano yung feedback na, meron yan sila pwede ka mag-feedback sa store nila, ganyan-ganyan.
Kasi nga, growth mindset. Ano pa yung mga pwedeng ma-improve? Pero pag naka-fixed mindset ka kasi, ganito na ako eh. Eto na talaga to eh. Yung naka-fix na, yung iniisip mo wala ka nang i-improve pa. Ito naman, intelligence and talent can be developed. Pag naka-fix yung mind mo naman, hindi na talaga eh. Ganyan na talaga yan eh. Alam mo yung ganun? Mentor Sam, talagang ano yan, hindi yan marunong mag-present. Talagang magaling lang mag-invite yan. Sige, okay na yan. Kahit puro taga-invite na lang siya. Ay di, hinayaan mo na siyang ganun. Na naka-fix na siya ng ganun. Okay? There's a lot to explore and to excel. Halimbawa ikaw guys, doon sa 5 basic skills natin, magaling ka mag-invite, pero you're lacking of presentation. Huwag mong hayaan na sa invite ka lang magaling, pero sa pag-present, wala na. I-improve mo ngayon yan. I-improve mo yun. Tama? Kasi nga, especially sa ginagawa nating mastery, kailangan maging master ka dun sa mga yun. Hindi pwedeng sa isa lang. Mamasterin mo lahat yung skills na kailangan mo. Okay? More effort ka dapat, syempre. Hindi yung less effort ka lang. Ang gusto mo, may na-recruit kang isa kaliwa, isa kanan, tapos na. Wala na. Hindi ka na nag-recruit ulit. Okay na ako, mentor. Nakapordawin na ako. Okay na ako, Jim. Pordawin na ako. Wala na yan sila gumalaw ba? Okay na ako. Nagpordawin na ako eh. Yung hanggang doon ka na lang sa pordawin mo, tapos wala na. Hindi ka na nagtuloy-tuloy. Kaya nga dapat maging DR King ka eh. Kagaya ni Kabayani at DR Queen ka, kagaya ni Ma'am Malros. Kasi ang purpose ng pagde-DR mo ay hindi naman para magpordawin ka lang. Ang purpose kasi ng pagde-DR mo, para marami ka talagang tao na ma-reach out, matulungan, makilala nila ang FCI, makilala nila yung kumpanya natin, makilala nila ang barley natin. Yun ang purpose nun. Secondary na lang yung monetary, yung money. Secondary na lang yan, guys. Hindi ka nagre-recruit para magpordawin ka. Tandaan mo palagi yon. Hindi ka nagre-recruit para dun sa pera, ha? Nagre-recruit ka kasi gusto mong tulungan yung mga tao. At guys, mararamdaman naman yan ng kausap mo eh. Dapat, ang purpose mo palagi makatulong sa kapwa, makatulong sa tao. At hindi ka naman direct seller eh. Pag direct seller kasi, alam mo yon, pag, pag nakabenta, tapos na. Wala ka ng after sales service kung tawagin. Kasi tayo, mga builders po tayo, pag napapayin mo yan, direct responsibility mo yan, doon pala nag-start yung talagang totoo mong obligasyon sa kanya or responsibility mo sa kanya. Tama ba? Hindi pwedeng napapayin mo. Wala na, hindi ka na nila maramdaman. Na nagpordawin-pordawin ka lang, tapos lahat ng narekot mo, wala na. Hindi ka na nila makausap. Hindi ka na nila maramdaman. Hindi tayo ganun. Ang builder, guys, pag narekot mo yung tao, okay? Kukulitin mo pa ulit yan kasi gusto mo siyang ma-develop, lumalim ang ugat dito. Okay? Keeps trying and never give up. Ang mga nakapix yung mindset po, nakaano yan, madaling mag-give up yan sila. Ito, persistent or persist in the face of setbacks. Kumbaga lumalaban, hindi sumusuko hanggat may hinihinga. May pag-asa lumalaban. Hindi yung best friend mo hindi sumali sa iyo. Wala na. I am a failure. Hindi talaga para sa akin yung networking na yan. Wala na. Tama? Inspired by other success. Na-inspire ka sa success ng iba. Ikaw naman parang nate-threaten ka. Iba yun. Fixed mindset tawag doon. Yung parang nate-threaten ka sa downline mo, sa mga member mo. Hindi. Hindi mo yan sila competitor ha. Okay? The only competition na mayroon ka, yung sarili mo. Kung ano yung na-achieve mo from the past, yan ang competition mo. Kung gusto mo ng improvement, lampasan mo yung na-achieve mo from the past. Ganun yun. Okay? I will learn from failure. Pag naka-fix yung mindset mo, always fail. This will take time and hard work.
Tapos pag naka-fix yung mindset mo, ay, wala na. I will never improve na. I want to keep learning. Fixed mindset. Acne yan. Guys, hanapin mo dito ang malalang sakit sa networking. Nasa fixed mindset. Ang tawag doon, acne. Why should I bother? Si Mentor Sam, nakaka-attend ako ng training yan. Alam ko na yan. Some training, alam ko na yan. Alam ko na yan. Yung may sakit na malalang na alam ko na yan, acne. Tama? So dapat hindi ka acne ha. Dapat keep on learning. I want to keep learning. Siguro pwede kang makasakit ng acne kung ikaw ay diamond director na. Okay ba yon? Pwede mo bang i-promise sa sarili mo, magiging acne lang ako pag diamond director na ako? Tama? Okay ba? Maganda bang deal yun, guys? Kasi ang problema sa atin minsan, may rank ka na. Associate director, o kaya director rank mo. Alam ko na yan. Hindi na ako attend ng mga training. Kabisado ko na. Ako nga mismo trainer eh. Yun lang. Yun lang. Kapag ka naging gano'n na yung utak mo. Okay? Dalawa lang kasi ang nangyari guys eh. Anong opposite ng growing? Dying. So if you are not growing, you're actually dying. So pag ikaw nag-stop ka from learning, you're actually stop growing. Kaya nga, continue to learn dahil you will continue to earn. When you stop learning, you will stop earning. Nagets nyo? Okay? Are you guys learning? Pa-chat nga dyan. I am learning. Ayan. Sabi dito ni hindi naman kasi madali mag-invite sir. Tapos di naman pwedeng mamilit ng tao. Maganda tong chat ni sino to? What is that? Ikalinga? Ikalinga. Yeah, sagutin natin to. Sabi niya, hindi naman kasi madali mag-invite sir. Tapos sabi niya, tapos di naman pwedeng pilitin. Ayan, maganda yung chinat mo. Sagutin natin yan. Maganda. Thank you sa mga nagchat-chat, mga ganyan. Invite ninyo. Unang-una, ang sabi niya, hindi daw madali mag-invite. Sino po sige, pa-chat nga po dito. Sino naman yung nagsasabing madali mag-invite? Pa-chat nga po dyan sa chat. Pa-chat po dyan ng madali mag-invite. Kung ikaw ay nadadalian sa pag-invite, sige nga po pa-chat. Pa-chat sa comment, diyan sa chat natin. Ikaw ba ay nadadalian mag-invite o ikaw ay nahihirapan mag-invite? Sige, pag nadadalian ka, yes na lang, yes. Ayan, madali, sabi ni Sir June. Sino pa yung nadadalian mag-invite? Si Sir June lang ang nadadalian mag-invite? Yan, si Mentor Margie, yes, madali. Mentor, madali lang sa akin, para sa akin, madali lang mag-invite. Okay. Sino pa? Sino pa yung ikaw mismo sa tingin mo sa sarili mo? Madali lang sa akin mag-invite. Mary Jow, madali lang mag-invite. Ayan. Okay, meron pa yung iba? Yung iba, poker face lang? Poker face lang yung iba. Okay guys, ganito siya. Sagutin natin po yun Katulad kanina sa ating subconscious at conscious mind. Two salesman. Same scenario, pero magkaiba sila ng perspective. Lahat tayo, same scenario, lahat tayo mag-i-invite. Kailangan ba talaga mentor mag-invite sa negosyo na yan? Yes. No invite, no schedule, no appointment, tama? No presentation, no closing, no follow-up. So, ibig sabihin, pinaka-important, yeah. Sa totoo lang, yan yung 5 basic skills, yan, in order yan. Hindi ka makapag-invite pag wala kang prospect. So, ang pinakauna dapat pala may prospect ka. Ang tanong, nahirapan ka mag-invite, ang tanong, may prospect ka ba?
O baka wala kang listahan ng prospect mo. O, ako din, bakit ako nadadalian mag-invite? Eh kasi yung notebook ko na to, itong notebook ko na to, ang laman na to, puro prospect. Tingnan mo yung mga sulat ko dito, puro prospect ko yan. 200 prospect tayo, di ba? Dinadagdag ko pa yan araw-araw. Ayan, prospect ko yan, mga yan. Nakasulat yan. Ilang page na tong nakasulat na to. Okay? Ibig sabihin, marami kang prospect, marami kang pwedeng maibitahan. Okay? Magiging mahirap mag-invite, unang-una, pag bago ka, syempre. Pag bago ka pa lang, hindi mo pa alam yung mga inviting approach na tinatawag. And that's normal. Normal lang sa atin na pag bago ka, nahihirapan ka sa umpisa. Kahit anong bagay naman yan. Sa pagmamaneho, sa pagluluto, tama? Kahit anong bagay sa umpisa kasi, mahirap talaga. The beginning is always the hardest. Yung nadadalian na dito mag-invite kasi talagang madalas na nilang ginagawa o palagi na lang ginagawa yung pag-invite kaya madali na lang sa kanila. Nagiging mahirap lang ang isang bagay kung hindi ka pa talaga sanay. Hindi mo pa siya master. Eh, paano ba ako magiging magaling doon, Mentor Sam? Eh, di gawin mo nga siya repeatedly. Repetition is the key to mastery. Paano mo master? Ayun, mastery. Mamaster mo ang isang bagay pag paulit-ulit mong ginagawa. Eh, mahirapan ka mag-invite kung isang taon, isang beses ka lang mag-invite. Once a year ka lang, o once a month ka lang mag-invite. Next month, ma-invite ako isa. Every month, may isa akong invite. Eh, talagang mahirapan ka dyan. Tama? Eh, pero kung araw-araw, nag-i-invite ka, eh, gagaling ka talaga sa pag-i-invite. Tapos, anong sabi? Hindi naman natin pwedeng pilitin ang tao, guys. Ito tatandaan nyo palagi. Ang tao, okay, hindi mo kailangang pilitin. Pag pinipilit mo siya, especially sa negosyo natin, magiging hard selling yung approach mo niyan. Tandaan mo, tayo po, hindi tayo nag-hard selling dito. Ang trabaho natin is just to share. O, yan ka. Paki-type sa comment, share. Sa chat, share ka lang. Ang trabaho natin ay mag-share. Magpakita ng opportunity. Magpakita ng barley. Okay? Through invitation. Pwede ba kita ma-invite for a presentation sa office namin para matry mo yung barley namin? Libre mo matatry yung barley namin. Matry mo yung siomay namin. Libre mo masusubukan yung siomay namin. Di ba? Alam niyo ganoon? Nag-i-invite ka for you to share. Mapatry mo yung barley, mapatry mo yung ating siomay, mapakita mo office, mapresentan mo. That's the purpose of your invitation. At malalaman mo ang tao kung siya ba yung right person for you kung hindi ka mahirapang magpa-pay-in sa kanya. Parang ganito, example. Yung invite ni Madam Ana. Ma'am Ana, di ba nag-pay-in siya ngayon? Tama ba? Pero pay-in siya, considering, no? Kumbaga, sa Monday siya magpe-pay-in. So, ibig sabihin, guys, ganito siya. Pag yung taong na-invite mo ay siya yung right person, hindi mo siya kailangang pilitin. Pinipilit mo lang naman yung isang tao kung hindi pa siya yung right person for you eh. Kaya ang dating, parang hard selling tuloy ang dating. Hindi pa nga siya ready eh. He or she is not yet the right person for the opportunity. Kasi opportunity is everywhere. But not all opportunity is for everybody. Kumbaga parang, okay, ang opportunity nandyan lang yan. Pero hindi lahat ng tao makikita yan. Kasi nga, di ba, magkaiba yung basa natin. Yung iba, ang nakikita nila, opportunities nowhere. Tayo naman, ikaw yung right na person, ang tingin mo, opportunity is now here. Kaya ka nag-pay in. Kaya ka sumali. Kasi ang tingin mo, now, here. Yung iba kasi, no. So, hindi pa nila nakikita. Hindi pa sila yung right na tao. Nagigets nyo ba? Nagigets? Mahirapan ka lang sa isang tao kung hindi pa siya yung tamang tao. Pero kung siya na yung tamang tao para sa iyo, naku po, ikaw mismo magugulat, sigurado ka. Sigurado ka ba talaga nasali ka ngayon, ha? Ngayon ka, nagbabayad ka na ngayon, sigurado ka.
Yung ikaw mismo parang hindi ka makapaniwala na siya mismo on the spot sumasali sa'yo. Bakit? Kasi siya yung tamang tao sa'yo eh. Pero yung mga hindi pa nag-decide, eh wag mo naman silang awayin. Yan naman problema sa atin minsan. In-expect mo kasi lahat ng kausapin mo sasali. Sa sobrang ganda ng barley natin, sa sobrang ganda ng kumpanya, ng kompla natin, in-expect mo lahat sasali. Ay nakatagpo ka ng hindi pa siya yung right person. Bakit ayaw mo? Bakit ano? Bakit hindi ka pa sumasali? Yung nakikipagtalo ka na sa kanya. Tama? Kasi yung pinipilit mo sumali. Ay hindi pa naman niya nakikita yung nakikita mo eh. Huwag mo siyang awayin. Babalikan mo yan. Nandun sa prospect list mo yan to follow up pa to. Okay? Ganun lang. O kaya naman, mapatry mo ng product, mapatest mo ganun. Pero hindi siya para pilitin mag-join. Okay? Kasi ang taong gusto, hindi na pinipilit. Ang pinupush at ang pinipilit lang naman yung hindi pa gusto eh. Tama ba? Kasi ang taong may gusto, siya mismo maghahanap. Meron ba ditong nakasali sa FCI na kusang sumali talaga, na hindi talaga pinilit? Marami din. Marami dito. Eh, kami nga mismo eh, di ba? Kumbaga na-present sa amin yung ano, yung Complan, na-present yung barley. Ako mismo nagsabi, parang hindi ako makapaniwala sa sobrang ganda. Ano nga, kausapin natin may-ari. Yung sabi ko kay Upline Dennis. Bakit? Nakataon yung opportunity napunta sa tamang tao na. So kapag ka ikaw pala, hindi pa dumarating sa yung tamang tao, huwag ka mag-alala. Darating din yung tamang partner mo. Ganon. Huwag ka magmadali. Ha? Bibigay din sa'yo ni Lord yung tamang tao para sa'yo. Keep praying ka lang, ha? Mentor Sam, kailan ko ba matatagpuan yung tamang partner ko? Ibang partner pala yung hanap. Anyway, sige, tara, balik tayo dito. Salamat sa mga... Ayan. Okay? So sana guys, tayong lahat na nandito ay mga growth mindset tayo lahat, ha? Don't ever maging fix yung mindset mo. Kasi pa naging fix yung mindset mo, yan na yan. Diyan ka na mag-start na maging complacent. Okay? So dapat gusto mo, intentional ka. Everything starts from you. Our habit determines our future. Whatever it takes. Pakisulat sa chat, WITA. WITA means WITA. Pa-chat nga dyan, pa-comment. WITA. WITA is whatever it takes attitude. Ito yung tanong ko ngayon. Alam nyo naman ho, tayo po ay may ongoing na travel to El Nido, Palawan. Ito yung tanong. Ikaw ba ay wita? So dyan magkakasubukan ngayon. Kung ikaw ay wita, hindi ka mapayag na hindi ka maka-anim hanggang February 17. Ang tawag doon, wita. Whatever it takes attitude. So ibig sabihin, pag dumating ang February 17 at hindi ka naka-anim na directs, di ba, inaano mo, di ba? Ina-achieve mo yung ating travel incentive sa El Nido, Palawan. Tapos dumating ang February 17 at hindi mo na kumpleto yung anim, o hindi ka wita nun. Okay? So doon natin mapapatunayan kung ikaw ba ay wita. Malalaman natin yan, ha? Sa Tuesday yan. Sa Tuesday, guys, February 17. Congratulations, ha, sa mga naka-anim na. Mamaya magsisharing tayo, ha, sa mga naka-anim. So, yan, no? If you're going to grow, dapat gusto mo. Hindi pwedeng, bro, ang ganda ng katawan mo, 6 packs ka. Akin kasi 1 packs lang. Sige nga, ipag-gym mo ako. Pwede bang ganon? Ipagbuhat mo ako ng mga weights. Hindi pwede ikaw mag-i-effort talaga, gustuin mo, ha? Ganon siya. Yung success mo dito, ikaw din yung gagawa talaga. Intentional mo yan. Gugustuhin mo dapat yan. Hindi pwedeng si upline lang may gusto. Si upline gusto kang payamanin tapos ikaw ayaw mo. O, wala tayong magawa doon pag ganun. So 21 days,
to create a habit or to form a habit, 66 days magiging automatic na. Kaya nga po tayo ay mayroong 90 days. 90 days sales mastery. Ibig sabihin, automatic yan. Magiging lifestyle mo na ang FCI. Pag naging lifestyle mo na ang first class international, you will become unstoppable. Okay? At pag naging lifestyle mo na to, yan na, yari na. Napaka-rewarding. Overwhelming ang magiging rewards mo. Okay? Kaya kailangan ituloy-tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo araw-araw. Na nag-invite ka, may pinaprospect ka, may pinapresentan ka, may pinapollow up ka, may mga kino-closing ka. Yun, 5 basic skills ginagawa natin every day. Okay? So align your activity with your vision. Di ba nagkaroon tayo ng vision board, dream board? Oh, naka-align ba yung ginagawa mo dyan? Being consistent and intentional with your daily activities will result in sustainable success. So what's the word? Consistency. Okay? Ibig sabihin, everyday. Kaya nga tayo 6 every month. Hindi pwedeng 18 in just 1 month. Tayo po ay 6 every month. Yun po siya. Right? Okay. Entrepreneur mindset. Dapat ma-shift na yung isip mo sa pagiging negosyante. Treat your business as your own. Hindi mo yan iisipin na, ay, kay apply to. Ay, kay ano to. Kila Presto. Hindi. Ito yung company within the company. Kumbaga, may sarili kang organisasyon, may sarili kang network. Partner natin ang first class. Hindi ka empleyado ng first class international. Ikaw ay ka-business partner niya. Makikreate ka ng sarili mong network. Partner natin ang first class. Alam mo ang advantage natin? Nakapartner natin ang first class? Hindi na ikaw ang mag-iisip ng lahat ng iniisip ng mga traditional na nagnenegosyo. Ano yon? Of course, yung legalities, yung mga business permits, lahat ng legalities niyan, warehousing, accounting, etc. Ang dami niyan. Ang gagawin na lang natin as partner, mag-build ng network, mag-promote, magparami ng mga members natin. Yun lang yung gagawin natin. Yung office, yung warehousing, accounting, etc. Lahat ng yan. Training provided na rin ng company. Tama? Product supply natin, lahat ng yan. Business permits, sa company na lahat yan. Yun ang magandang partnership natin. Okay? Sabi niya, no? Gawin mo siya araw-araw, negosyo mo yan eh. Negosyo mo to ha, gawin mo siya ng seryoso. Hindi to negosyo ni Press. Hindi to negosyo ni Upline. Ito ay negosyo mo. Partner natin ang first class. Malinaw? So, ibig sabihin, ikaw din ang makikreate ng kita na gusto mo. Okay? Next natin. Entrepreneurship is living few years of your life like most people won't. So that you can spend the rest of your life like most people cannot. Kailangan ma-appreciate mo yung pagninegosyo, guys. Nagpapakahirap tayo, nagsusumikap tayo mag-build ng network natin, ng organization natin, para dumating yung araw na kahit nagbabakasyon ka na lang, 6 months, 1 year kang hindi nagtatrabaho sa negosyo mo, pero tuloy-tuloy yung income mo. Kahit 6 figures, kahit wag na 7 figures, 500,000 every month, 300,000 every month, passive income. Dahil na-build mo yung network mo. After 5 years, nagte-300,000 per month ka. Kahit 1 taong kang hindi magtrabaho, buhay ka. Ang tawag doon, residual or passive income. Eh samantala yung iba, 1 buwan lang hindi pumasok sa trabaho, si Santi na kagad yun. Kaya okay lang yan ngayon. Halos wala kang tulog, halos wala kang ano. Yung sobrang
ang dami mong effort na ginagawa ngayon sa pag-build ng network mo, okay lang yan. Kasi lahat ng yan, worth it, super sulit, bayad na bayad lahat yan. Okay? Next natin. So, learning mindset, mag-back to zero ka ha, especially sa mga leaders na from different companies. Especially kung ikaw, networker ka na, galing ka sa iba-ibang company, learning mindset dapat. Back to zero, empty your cup. Maging gutom ka pa rin sa karunungan. Be hungry to learn. Hindi pwedeng, kasi ganito siya, minsan kasi, napipigilan na tayo mag-grow because of yung, ano yung knowledge mo, experience mo from the past. Na dahil po dyan, hindi ka na nag-grow. Dahil iniisip mo nga, alam mo na lahat. Alam ko na kasi eh. Nagkakaroon ka na ng sakit na acne. Tama? So, yan o. Kahit marami ka pang na-achieve ng past mo, that's already your past. Alam mo dito sa first class, may mga kasama na tayo dito, naging multi-millionaires at mga dating iba-ibang company. Pero bakit nandito sila nag-humble down sila? Tama? That's the right attitude. Di ba marami dito sa atin? Yan, sila Mentor J, di ba? Sila Coach Eugene, mga naging millionaires club na sa iba-ibang company yan. Alam ko pati sila Sir June, di ba? Sila Coach EDB. Umakot na ng mga milyong-milyong kita yan sa ganito. Pero nandito, nag-humble down sila dito sa ating bagong company. Tama? Because humility is the key. Ang nagpakabababa ay itinataas at ang nagpapakataas ay binababa. Kaya palagi nating reminder, pag ikaw habang yumayaman ka, tumataas ang achievements mo, dapat ganun ka din na nagiging humble ka. Okay po ba yon? Pwede mo bang i-promise sa sarili mo? Yayaman ako pero hindi ako yayabang. Okay po ba yon? Pwede mo bang i-promise sa sarili mo yan? Na Lord, thank you, yayaman ako sa first class international, pero Lord, thank you din, hindi ako yayabang dito. Kasi pagka ikaw ay naging boastful ka na, naging prideful ka na, yan yung start ng fall mo naman. So, kaya yan din po yung ipapractice natin dito, na humble ka pa din, kahit million ang kinikita mo. Gets? Alright. Yan o, empty your cup so that it may be filled. Ganun lang yun. So, makukontento ka kung anong mayroon pero never satisfied. Ano ibig sabihin nun? Maging thankful ka sa mga achievements mo currently ngayon, pero dapat, ang tawag kasi natin dyan, unlimited goals. Kung may goal ka na na-hit, dagdagan mo pa. Continuous pa. Kumita ka na ng 50,000 every month, kaya mo pang taasan yan. Hindi ka pwede maging complacent. Ay, masaya na ako mentor sa 50,000 every month. Okay na ako doon. Tandaan mo palagi guys, ang purpose, bakit gusto mong or bakit dapat mong taasan pa yung standard mo? Bakit kailangan mong i-maximize yung opportunity natin? Bakit kailangan mong kumita ng million every month? It's because napakarami mong tao na pwede mong matulungan, tama? Ang purpose ng income mo dito ay hindi pansarili, tama ba? Alam mo naman sa sarili mo yun eh, bakit mo pinaglalaban ang first class? Bakit mo nilalaban ang negosyo mo na to? Dahil alam mo sa sarili mo, para to sa mga gusto mong tulungan, pamilya mo, o kung sino pa mga tao gusto mong tulungan. Tama? Hindi mo naman ginagawa yung first class international dahil pansarili lang eh. Ginagawa mo to bigger than yourself. Alright? So, never be satisfied. Nakalagay dyan. Be content but never be satisfied. Okay? So, dreamer mindset. Ability to dream big and think big. Yung laging buhay ang pangarap mo. Okay? Malinaw tayo dun ha? Laging excited ka, buhay lagi pangarap mo. And you're actually thinking big. So because if you can dream it, you can do it. Hindi kahayaan ng Panginoon na bigyan ka ng pangarap na hindi mo kayang abutin. So dream big pero maniwala ka. Marami kasi sa atin, malaki pangarap pero maliit paniniwala, hindi siya magtali ba?
Hindi mag-match ba? Malaki pangarap mo, pero ang liit naman ang tingin mo sa sarili mo. Malaki pangarap mo, pero ang tingin mo naman, ang paniniwala mo, ang liit. Hindi siya magmamatch. Kailangan mag-match siya. Malaking pangarap, malaking paniniwala. Klaro? O, klaro tayo dun ha? Positive, optimistic, practice of focusing on the good in given situation, in any situation. Alam nyo guys, biblical yan. Biblical yan guys, sa Bible yan. Alam mo, nakalagay doon, no? Consider it pure joy, my dear brothers and sisters, whenever you face trials of any kind. Ibig sabihin, kahit ikaw pala maka-encounter ka ng mga pagsubok, ikaw ay magalak daw. Nasa Bible yan, ha? Kalimutan ko lang exactly kung anong verse. Ikaw daw ay magalak. Matuwa ka pa at ikaw ay nakaka-encounter ng mga troubles. Dahil ang purpose pala ng mga challenges na yan ay perseverance. Yung magiging matatag ka ba? Paano mo malalaman ang isang, halimbawa, ang isang puno? Paano maging matitest kung matibay ang puno na yan kung walang bagyo? Tama? Ganun siya. Okay? So, kaya dito po, ang gagawin natin, magpalalim ka ng ugat. Alam niyo po yung tinatawag na Chinese bamboo tree? Alam mo yun, 1 taon, 2 taon, wala pa nakikitang tumutubo na Chinese bamboo tree? Pero magulat ka, after 5 years, may bamboo tree, ang bilis tumaas ng bamboo tree na Chinese bamboo tree. Kasi sa loob ng 3 years, 4 years, 5 years, nagpalalim pala siya ng ugat niya. Yung ugat niya to the point na kahit sobrang lakas ng hangin, sasayaw lang yung bamboo tree. Sasayawan niya lang yan, kahit anong bagyo yan, sasayaw lang siya. Yun yung mangyayari sa atin dito. So magpakalalim ka ng ugat dito sa negosyo natin. Okay? So when you think of positive, good things will happen. Ang tanong kasi dyan, anong gusto mong mangyari? Good or bad? O, sige po, patype ng sagot sa chat. Anong gusto mong mangyari sa iyo? Good or bad? Anong sagot? Siyempre, mentor, gusto ko mangyari sa akin ay good. Okay? Ayan, good, 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 good. Very good. Kung gusto mo good ang mangyari sa iyo, dapat ano ang isipin mo? Oh, good din. Hindi pwede nag-iisip ka ng masama tapos i-expect mo mabuti. Hindi siya magtali ba? If you're thinking positive, then positive things will come. If you're thinking negative, of course, negative din yung ma-attract mo. Ganun siya. Okay? So, wag ka mag-isip na, wala akong ma-recruit, wala akong ma-invite, wala akong makuhang direct, wala akong mabentahan, wala akong ganito, wala akong ganito, puro wala, 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 wala. Ano mangyari sa'yo? Wala talaga. Because what you think, you attract. Kung anong inisip mo, yun yung mangyari sa'yo. Wala ganito, wala ganyan, wala, 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 wala. Wala talaga. Mahirap yan, mahirap yan. Mahirap talaga. Sabi nga ni Henry Ford Di ba? Whether you say you can or you cannot, you're right. Tama Di ba? Okay, next. Next natin. Yan, na-traffic na. Next, next, next. Yun. Ayan, yan, yan. Saan na tayo napunta? Sabi dito, if you don't like something, change it. If you cannot change it, then change the way you think about it. So again, it's all in your mind. Okay? So kung ayaw mo yung sitwasyon mo ngayon, baguhin mo lang yung takbo ng isip mo. At mababago yung situation mo. If you don't like your situation right now, change the way you think about it. And then, makikita mo yung result. Okay? Yun first class mindset. 001 abundance mindset tayo guys. Nakausap mo na.
tapos hindi sa'yo nag-pay in, tapos mga ilang buwan, nakita mo kasali na rin sa first class pero hindi sa'yo, i-apply mo yung abundance mindset. Kasi minsan, may mga ganun tayo, minsan, the same lang yung prospect natin, common friends, ganyan. Apply natin ang abundance mindset, hindi ka pwedeng maubusan. O kaya naman, may gusto ka, hindi sumali sa iyo at sumali sa iba, let it go. Those things that you cannot control, let God and let go. Okay ba yun? Mag-move on ka na kaagad, wala kang control doon. Okay? So, think 100% responsibility, sense of ownership, company within a company, independently independent. Your mindset is only your limit. Again, abundance mindset. All right? So you must take personal responsibility. You cannot change the circumstances, the seasons of the wind, but you can change yourself. That is something you can, ano nakalagay dyan? You have charge of. Tama? Okay. Patapos na tayo guys. Ayan yung summary natin. Fixed mindset, growth mindset, intentional, entrepreneur, learning, dreamer, positive, first class mindset. Okay? Screenshot nyo na lang yan. Ito, dagdag natin. From Matthew 9:29, it's biblical. Nakalagay po dyan, become what you believe. So, importante talaga. Ganyan ka-powerful yung paniniwala natin. Because you will become what you believe. Kung anong pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyo, ha? Kaya be careful of what you believe. Naniniwala kang yayaman ka talaga. Pero pag naniniwala ka na, para lang yan sa kanila, yung sila, magagaling kasi yan sila, para lang yan sa kanila lang yan. Oh, yun lang mangyayari talaga. Pag hindi mo pinaniwalaan na ikaw din ay may karapatan kang yumaman, may karapatan ka rin umasenso, tama? Hindi mangyayari sa iyo. Kaya dapat paniwalaan mo, ha? Ang opportunity ay para sa atin lahat ino-offer. Ang prosperity ino-offer ng Lord, ng Diyos, sa atin lahat. Do not excuse yourself. Pero, walang magawa sa atin si Lord ba? Si Lord gusto tayong i-prosper, pero ikaw mismo yung ayaw mo. Ang paniniwala mo, kasi mentorship, ganito na talaga kami. Pinanganak kami, ganito na talaga kami. Mahirap talaga kami. Alam mo yung ganun? Yun yung paniniwala niya na ba? Nakasali na nga sa first class, pero paniniwala niya, ganito na talaga. Na yun lang. Wala tayong magawa dyan. Pag-pray na lang natin siya. I-pray over na lang natin yung mga member na ganun ba? Na nandito na, hindi pa humahataw. Kasi paniniwala nila, pag may sumali, thank you. Pag wala naman, okay lang. Yung ganun ba? Okay? Ito yun, Dapat, kasi nga, become what you believe, di ba? So, kung ikaw, nahirapan ka magpapayin ng gold, yung matataas natin na bundle, ay paniwalaan mo na, madali lang yan, magpapayin ng matataas. It's easy to close yung mga gold pay-ins na yan, yung mga platinum, na mga diamond na yan. Tama? Hindi pwedeng ang utak mo lang, pang ano lang, pang bronze lang. Hindi pwedeng ganun ha, taasan mo. Taasan natin ang mindset natin. Ayan paniniwala mo din yan. Ikaw ba'y naniniwala na sa ating first anniversary, kasama ka sa mga first batch ng millionaires ng ating company? Naniniwala ka ba doon? Hindi nga. Ha? Again, depende sa paniniwala mo yan ha. So, paniwalaan mo yan na ikaw ay kasama sa mga unang magiging milyonaryo sa first class. Kaya nga ito, nasa slides natin to. For I know the plans, di ba? I have for you, Jeremiah 20:11. Talagang i-remind tayo palagi na ang plano ng Diyos, payamanin ka. Huwag mong kontrahin ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ang plano ng Diyos, i-prosper ka, tapos ikaw wala plano ba? Sige, thank you. Pag pinayaman ako ni Lord, pag hindi naman, ganun talaga. Hindi pwedeng ganun. Nasa Diyos ang awa sa ating gawa, ha? Nasa atin yung trabaho, kumbaga. Okay? Nakalagay dito pala. Your life's purpose is too important to waste time on negativity. Elevate your mentality, allow scripture to mold your mindset and aspire
to live up to what it says. Let your thoughts be shaped by the word and not by the world. Kasi the world will knock you down. Because our world is corrupted by the evils. Kaya nga majority ng tao sa mundo taghirap. Mahirap talaga. Corrupted kasi ang mundo natin. Pero nakalagay dyan, oh, let your thoughts be shaped by the word. Ibig sabihin, yung word ni God. God says sa buhay mo ano. Tama? Ganun yun, ha? The world may say you are a failure, but God said you are a champion. You're a winner. Tama? Be defined by the word of God, not by the world. Okay po ba yun? Kasi tayo, ginadjudge tayo dito sa mundo natin ng mga tao na sa paligid din natin. Tama? Na eto ka na, ganyan, 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 ganyan. You're a failure. So huwag ka maniwala doon, ha? You are not who you are until you believed it. So ibig sabihin, at the very moment, guys, there's a huge potential na nasa iyo. Alam mo ba bakit hindi ka pa kinukuha ni Lord? Bakit tayo hindi pa kinukuha ni Lord? Mayroon pa tayong assignment na hindi pa natin na-fulfill. Ganun yun. Hindi mo pa nagamit lahat ng purpose ng buhay mo. Kaya tayo nandito. Right? So therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, kasi lahat naman tayo nagpe-pray, tama? Pero nakalagay dyan, no? Believe that you have received. Ang receive dyan, past tense na. Alam mo bang dyan galing ang law of attraction? Yung ask, believe, receive. Dyan galing yun. Ibig sabihin, pag ikaw ay nag-a-ask, nagpe-pray ka, dapat paniwalaan mo na nakukuha mo na siya. Okay? Mark 11:24 yun. Nasa Bible yun. So, ito bonus na lang to. Dapat samahan mo ng puso, ha? Yung mindset, samahan mo ng heart set. Gawin mo to with the passion of your heart na tumulong sa kapwa talaga. Because whatever you do, no? Work at it with all your heart. Gawin mo to ng buong puso. As working for the Lord, not for human masters. Colossians 3:23. Don't please people, only please God. Because when you please people, you will get disappointed. So, you would rather please God na lang. Si God na lang i-please natin. Yun ang gusto ng Lord sa atin. Please God, not the people. Ang tao kasi mahirap i-please ba? O si God na lang i-please natin. Okay? Yung lahat ng ginagawa mo, work at it as if you're working it for the Lord. Kung baka parang yung ginagawa mo ba, ito ba ay nagbe-bring ng glory sa Lord? Ibig po sabihin, ganito yan. Ibig sabihin, ano yung purpose ng heart mo? Ang purpose ba ng heart mo ay para ka mag-for the win, para ka kumita, or para ka makatulong? Always remember, you do what you do. Ito yung mission and vision natin. Ginagawa mo to para makatulong ka. That's the word, makatulong. Yung monetary result, to follow yan. Hindi mo pwedeng i-priority yung pera. Priority your purpose and the money will come. Not the other way around. Hindi pwedeng ang priority mo ay yung kita, last na lang yung purpose, hindi. Unahin mo yung purpose. What's the purpose? Para makatulong ka sa maraming tao, matulungan sila sa produkto, kalusugan nila, matulungan sila sa opportunity, gumanda ang kabuhayan, may improve yung pamumuhay, and your income will follow. Malinaw? Alright, so maraming salamat po. Congratulations sa lahat na naka-attend. Thank you so much, guys. Tayo. Mag-picture-picture tayo sa lahat ng mga nakasama sa atin ngayon. Anong oras na ba? Alas 10. Ayan. Picture-picture tayo, guys.
This is Johnson. What is the tawag gawa? Ayan. Open ang kampo. Mata sa langit, paa sa lupa, sabi ni Mentor Daniel. Yayaman ako pero hindi po ako yayabang, sabi ni Mary Jow. O, di ba? Ganon. O, naka-open na ba ang cam lahat? Ano pa rin? Magpi-picture taking na lang kami. O, tara, picture tayo guys. Nandiyan na ba si Mitz? Ay, kausap na ni Press. Power. May isang alamat na naman kausap si Press. Ayan, picture tayo, picture guys. Ito, tara. Yung iba hindi pa nag-open ng cam. Ang sana naman ang mga bata na, oy. Ayan o. Yung isa sa mga deepest why ni Coach EDB kasama sa training. O, di ba? O, tara, picture na. Huy. Asa mga kamera nyo? O ha. Tara na. Picture. Ano ba ng picture dong? Sino naka-laptop sa inyo? Bro Eugene, ikaw mag-screenshot. Hindi ko alam mag-screenshot dito sa laptop. Tara. Mga taga-office dyan, picture. Oh, picture ba? Picture. Pakita ba? Mga pes ba? Mga pes. Sa Bisaya talaga yung face, no? Maraming meaning. Oh, picture na. Oh, Brother Eugene, ikaw ba nag ano? Hindi ko alam ang screenshot dito sa laptop eh. Yun, picture. 1, 2, 3. Yahoo! May sound effect pa. Yahoo! Congratulations. Guys, sino yung mga naka-anim na dyan? Magsalita, mag-share. Sino yung naka-graduate na sa anim? Yung mauna na sa Palawan. Shoutout kay Ma'am Bea, Ma'am Rose, asa na kayo? Share na kayo dyan, share. Pa-share naman dyan yung mga nauna na sa Palawan. Asa na kayo? Saan? Asa man sila dong? Ay. Nagpapapay in pa? Ay, sobra na sa Palawan yan sila. Mapunta na sa West Philippine Sea. Oh. Sino gusto mag-share guys? Sino yung naka-anim na dyan? Maganda makapag-picture tayo eh. Ay, makapag-sharing yung mga naka-anim na. Saan sila? Ito, si Ito, Sir June. Ito, lumampas na kaya ata to sa anim eh. Tabas, Sir June, kay Coach June. Pa-unmute nga po. Lampas na po kayo ng anim, no? Lumampas ka ng El Nino. Ano na yan? Nasa El Nida. Uh, Ayaw. yan. Didirect po kayo. Yan. Good evening po, Mentor TD. Yes po. Meron po. Yes po. May sounds po. Yan. So, nahit na po, Mentor. Yung Yahoo! yung Congratulations! Coach Six. June! direct. Malapit. Yan. Nangangamoy El Nido na. Opo, ganun lang po. Hahatawin pa, Mentor, para maabot natin pa yung 2 buwan. Yun, no? So, ano lang po, Mentor, yung invite, given naman yun, basta importante, marami kang sinishare, di po ba? Kasi the mere fact na marami kang prospect, marami kang sinisharean, marami kang may invite talaga. Yep. Pero kung wala po kayong masisharean at wala po kayong prospect, wala po talaga kayong may invite. So,
Tsaka importante po yung pag-attend talaga ng training. Kaya, yan, sa tinuturo po nila Mentor TD. Yan. So, Mentor, salamat po sa training. Napakaganda po. Welcome po, Coach Jun. Ito po, i-upload naman po natin to. Ha? Sa mga hindi naka-attend. Isa-send ko na lang yung link natin Thank you sa po. ating YouTube channel. Thank you, Sir Jun. Malupit! Nakarating na ng El Nido. Ngayong buwan ay pasok na. February 17 sa Tuesday. Sarap naman nun. Yun, no? Ang sekreto, damihan ng kausap talaga, no? Para yung anim ay maging mabilis lang natin maklose yung anim. Okay. Ayun. Next natin, sino pa po yung mga gusto mag-share? Ito si Ma'am Lisel. Ito, alam ko, lumampas na rin sa anim to eh. Hindi na yan sa El Nido, El Nida na yan. Ma'am Lisel, can you share? Kamusta, Ma'am Lisel? Ma'am Lisel, paging Ma'am Lisel. How are you, Ma'am Lisel? Sino pa? Si Sir RV, kamusta po kayo? Nakakailan na po sa ating anim na directs. Bago pa lang po, kung 30 minutes sa amin. Oh, okay, okay. Opo. Pero pwede pang humabol yan ha, hanggang Tuesday. Opo, sisigapin po. Opo, opo, pwede pang humabol. Thank Kasi you nga po. yung iba, isang araw, anim agad eh. Kasi anim ay 30,000 sales lang yun. Sa bronze, di ba? 5,000 ang isa. So 30,000 sales. Ganun, ganun. Okay. Basta importante dyan yung desire natin na i-try natin ba, gustuhin natin. Ganun. Importante kasi yun eh, yung desire na gusto. Kaysa doon sa parang give up mo na hindi ako makakasama niya. Yung parang ganun ba, yung hanggang Tuesday pa eh, may time pa naman eh. So, sabihin eh, try pa din. Sino pa po ang gusto mag-share dyan? JP, nakakailan ka na? Sige po, sige po. Brother JP, ikaw ba nakakailan na po? Next. Saan naman ang mga bata na, oy? Wala na mag-share? Mhm. Sila Elaine. Danielle is here. Little Jeffrey. Winnie Lynn. Armand. Ay, lapit si Press. May presentation pa si Press ngayon. Lapit si Press, oh. Pinipresentan pa. Dinig nyo, no? Magkano ka po?
Ayan. Okay na kayo? Wala na gusto mag-share sa inyo? Si Mentor Daniel. Sige, Mentor Daniel. Ayaw niyo ako samahan eh. Share kayo, share. Para kayo naman ang magsasalita. Go, Mentor Daniel. How's your, Palawan? Okay, go! Yeah, please, kami. Pasok! Ayoy, wala na. Okay na ba kayo? Happy na kayo niyan? Happy na kayo? Hindi kayo mag-share? Aya. Sana oy. Okay na? Sure kayo? Imagine mo, si first may presentation pa. Ganyan palapit, guys. Hanggang ngayon. Kung walang available speaker, si first pa magtutok para sa'yo. Saan ka nakakita niya? Ganyan kalupit. Wow! Dinig nyo, si press na. Okay, kidding aside guys, anong araw ngayon? Thursday ngayon, tomorrow ay Friday. Zoom ulit bukas ng boom, no? Boom. Tapos Saturday naman, offline dito. Tapos Sunday, boom ulit. Tapos Monday, office ulit. Tapos Tuesday, Zoom ulit. Tuesday guys, yung cut-off natin ng 6 ha. Laban pa. May oras pa, mahaba pa ang ano. Pwede kang magpa-pay ng yung iba nga 6 isang araw eh. So, kung gusto mong ilaban, pwede mong ilaban yan. Kung ayaw naman, syempre wala tayong magawa doon. Okay? Basta yun po. Iba kasi yung experience na kasama ka. Makabanding mo mayari, makabanding mo mga top natin ng mga core leaders. Iba yung kasama sa ganun. Kaysa doon sa kasama ka sa video hindi, kasama ka sa nanonood lang. Kaysa doon sa ikaw yung pinapanood doon sa video. Okay? Kaya sa mga gustong ilaban po. Ano ibig sabihin nun? Yung i-push mo talaga sarili mo kasi no one will push you eh. Ikaw lang talaga makapag-push sa sarili mo eh. Di ba? Ganun. So, tayo pa naman walang pilitan. Basta gusto, hindi pinipilit. Ang pinipilit lang naman yung ayaw. Pero pag gusto mo talaga, gagawin mo talaga yung part mo. Alright, so yun. So kung wala kayong mga tanong na, okay na tayo. Nakapag-picture na rin naman tayo. So i-upload ko na lang po ito guys sa ating YouTube channel. Ang YouTube channel po natin ay yung YouTube channel ko, yung Sammy Mendez Paloma. I-share ko na lang po yung link dun sa DC natin. Okay, Rox. So yun po. Maraming pong salamat everyone. Thank you guys. At mayroon pa kaming kakausapin sa office ng mga bagong dumating pa. See you again tomorrow guys. Bye-bye. Bye-bye.